Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Padong Aratilis po. Pag-uusapan natin, ito po, no, kanina lang binanatan ni Chis Escudero, dating Senate President Chis Escudero, itong dating Speaker Martin Romualdez sa kanyang privilege speech dito sa Senado. Sumagot agad, no? Ang bilis po ng pagsagot nito ni Martin Romualdez. Pero yun na nga, taliwas po sa ano na naman, no? In general, tinatanggi niya na naman lahat. Pag-uusapan din po natin, may akusasyon din po si BP Sara kay Martin Romualdez na alam ko po na parang sa ngayon ay wala pa po, hindi pa po naniniwala yung marami sa atin, pero kalaunan po niyan. Talagang yung record po ni BP Sara ng pag-akusa, lahat po nagkakatotoo. Hindi po kasi hula, kundi nakabatay sa totoong pangyayari. Wala palang nag-akusang iba, pero napapatunayan na yung mga akusasyon ni BP Sara, lalong-lalo na rito kay Martin, ay katotohanan at pawang katotohanan lamang. Iba pang development, ang bilis po ng mga pangyayari ngayon, no? Ang bibilis po ng mga kada oras po may mga breaking news na nagaganap. Okay, eto naman po ang pinaka-latest kay Saldico, nagbitiw na po at napakaraming usapin, no? Ang create nitong pagbibitiw sa pwesto nito ni Saldico. Kasi party po yan eh. Pag nagbitiw ka ba, dapat palitan ka pa. Kakaiba po to, dapat eto mapag-aralan kasi kung magbibitiw siya at papalitan lang siya ng another Ako Bicol candidate o Ako Bicol party list nominee, parang baliwala lang din. At sumagot din po si Lacson dito sa mga ipinaratang sa kanya ni Marcoleta. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay, pag-usapan natin, no? Unahin na natin yung dapat mauna. Hindi ko, kung ano na lang po. Okay. Alam niyo po to si Lacson. Ay, eto muna, may bagong special advisor, so pinalitan na po. Tuluyan na pong pinalitan si Mayor Magalong. Meron na pong bagong special advisor at investigator, yung ICI. Ito po ay walang iba kundi si dating PNP Chief Asurin, Rodolfo Asurin Jr., no? Nagtataka tayo, akala natin ang ipapalit na rito ay si General Torre, pero nowhere pa rin po si General Torre. Ang tanong, pinangako General Torre, mukhang wala ka nang dapat asahan kasi wala nag-iingay para sa'yo. Alam mo naman tong gobyerno natin, nakabatay po to sa ingay. Pag nag-ingay yung kampo mo, katulad niya si Magalong, wala naman pong balak ano yan eh. Wala namang balak ilagay yan sa ICI, kaya lang masyadong maingay yung clamor na isama si Magalong kasi walang credence din, no? O ngayon po, dahil wala namang, ngayon ko lang na General Torre, wala ka pala halos supporter. Wala nag-iingay para sa'yo, walang naglalabi para sa'yo eh. Nakakaawa din dahil tinanggal ka sa PNP, tapos hindi lang po sapat na tinanggal ka, inuto ka pa na hindi ka naman tinanggal, kundi bibigyan ka pa ng pwesto. Hanggang ngayon, wala po. Akala ko nga ikaw ilalagay na dyan eh. Magalong, yung pala si Asurin pa pala. Wag mo na asahan at pinangakauan ka na nga, aasa ka pa na
tutuparin yung pangako. Okay, pag-usapan po natin 'no, eto pong mga kaganapan. Actually, ang dami po talagang mga naganap. Unahin na po natin 'to si VP Sara 'no. Si VP Sara po, isa po sa mga dinagdag niya 'no, dagdag po niya na, akusasyon dito kay Martin. Hindi lang po yung flood control o yung mga, budget, yung mga pagawain ng DPWH ang tinatanggap daw ni Martin Romualdez. Ngayon po may revelasyon naman si VP Sara na tumatanggap rin po si Martin Romualdez sa illegal na sugal. Lahat po talaga 'no, lahat. Alam niyo po, sasabihin naman ng marami, wala naman 'yan, fake news na naman 'yan si VP Sara. Wala pa pong pinake news si VP Sara. Lahat po ng sinabi ni VP Sara, nauuna lang po siya sa lahat. Dahil Vice President po siya, may mga source po siya na hindi po natin, kaya bilang mga pangkaraniwang nilalang, 'no? Yung una pong sinabi ni VP Sara na ang may kontrol ng budget ng Pilipinas ay si Saldico at tsaka si Martin Romualdez, halos walang naniwala sa kanya, mga DDS lang po. Mga Duterte supporters lang po ang naniwala kay VP Sara. Pero napatunayan po natin in the long run na tama etong ating Vice President. Sila nga ang may kontrol hanggang ngayon, 'di ba? Ngayon lang po natin napapatunayan yung panyanyari, yung mga sinabi ni VP Sara ay nagkakatotoo. Oh. O ngayon, eto pa po. Bago na naman 'to. Bago na namang akusasyon ni VP Sara, tumatanggap. Kaya po pala bulto-bulto po yung pera, 'no? Hindi lang po kasi hindi lang po sabi ni VP Sara yung mga male-maletang pera na yan, hindi lang galing sa flood control yan. Kasama pa po yung ibang mga pinanggagalingan. Talagang sindikato tong mga to si Romualdez eh. Ayon kay VP Sara, talagang ako lahat po nauuna lang si VP Sara lagi. Para siyang propeta eh. Ayaw nyo pa ring maniwala sa mga Duterte. Sinabi nga ni Pangulong Duterte, na maraming anomalya yung budget natin. Ngayon, napapatunayan nyo na. Kaya huwag kayong mag-alala. Lalabas din po ang katotohanan dyan. Okay, punta na po tayo rito sa meron pong binanggit tong si Ping Lacson tungkol po dito sa sagot niya. Actually, sumagot siya eh. Kaya lang nawawala na yata yung sagot. Sana makita ko pa. Marami po dito po sa pagbibitiw ni Teka lang, hanapin ko lang yung sinabi ni Ping Lacson para tuloy-tuloy po tayo. O eto pa po, isang pandivert, no? Naku, hindi ko pala na... O eto po ang isang pandivert. Pinauuso po ni Lacson at may kumakagat naman pong mga media. Alam mo, may mga ano silang media eh. Katulad po nitong hot patatas na to ng Daily Tribune, no? Ayan po yung insertion po. Ito po pinalulutang ni Lacson pero wala pong kumakagat eh. Gusto niya pong sisihin yung buong Senado kasi ang sinasabi po ni Lacson lahat ang revelasyon po ni Lacson Senator Ping Lacson revelation that nearly all senators push for 100 billion in flood control insertions. So gusto po ni Lacson na ma-divert, no? Buhat po ng alam ko na una yung kay Gutesa eh. 'Di ba? Alam niyo po ang nangyayari po ngayon, bato para pong mga yung mga mambabatas natin, parang mga pusit. Lituhan po eh, no? Akusasyon kontra akusasyon. Pero kaya nating hawiin yung mga tinta ng pusit na yan eh. Dahil ang hinahanap po natin ay katotohanan. Buhat po ng lumutang si Gutesa para siguro shock factor kasi nakakashock eh.
Si Gutesa, 'di ba? O anong una nilang ginawa kay Gutesa? Gusto nilang tablahin sa pamamagitan o gusto nilang magbigay ng duda sa pamamagitan lang ng peking notaryo. Sabi nga ni Marcoleta, sige, yung abogado na yan na ang dapat magpaliwanag kung paano na peke yung notaryo niya. Naglagay na ng picture si Marcoleta kung saan nagpa-notaryo eh. Sabi sa inyo, hindi po pwede. Ang dali lang po magpa-notaryo kahit saan po may notary public. Yung ba naman pepekein pa yung notaryo na yan? Hindi po kumagat, di ba? Ngayon naman, 100 billion. 100 billion daw yung mga senador, kanya-kanya daw po ng insertion. Piruin mo yun, kapwa mo senador, walang nagsasabi ha. Ang problema, walang testigo na nagsasabi na may 100 billion. Mismong si Lacson lang ang mula po sa kanyang bibig mismo nanggaling yung 100 billion. Wala po akong pakialam kung may sindikato rin. Naniniwala ka ba Badong na mga senador, meron ding mga senador na involved? Opo, naniniwala po ako. Yung mga nababanggit na pangalan, malamang sa katotohanan ay totoo yan. Dahil may tumitestigo laban sa kanila eh. Pero may tumitestigo rin eh. Laban kay Saldico at saka kay Martin Romualdez eh. Ibig nyo sabihin, yung testigo lang sa mga senador ang pakikinggan natin. Pero wag natin pakinggan yung tumitestigo laban kay Romualdez. Actually, pangalawa na si Gutesa eh. Hindi lang pinansin si Diskaya. Diba? Tignan nyo po ang tendency. Once na may na magsalita laban kay Romualdez, ano po? Atake agad. Aatakihin agad. Papawalang saysay agad. Kita nyo? Meron pang bendalo para lang hindi makuha si Diskaya na bilang witness protection program. Ibe-bend pa yung law. Inaharang po nila eh. O ngayon, si Gutesa naman, siniraan din. Ang banban naman ng paninira. Notaryo lang. Walang katuturan dahil immaterial na yan. Lahat na po ng abogado nagsasabi, maski po si DOJ Secretary, immaterial naman na yun kung sa notary. Sabi, binaliwala na po yung notary kasi nanumpa naman sa Senado. Sa mga naluloko pa niyang peking notaryo, wala na po yan. Si Arnold Clavio na lang po nagdadala niyang peking notaryo na yan. Dahil si Arnold Clavio ay isang alam niyo na. Okay. So ito pong ginagawa ni Lacson, yung mga squid tactics na po yan lahat. Tapos yung bato naman yan, mga walang katuturan na eh. No? Bato rito, bato ron. At ang walang katapusang confidential fund para kay BP Sara. Yun lang ang may babanat nyo kay BP Sara. Walang bago. Okay. Punta na po tayo rito. Ang paninira lang po ang sagot lang naman po ni Lacson kay Marcoleta. Hindi niya na raw papatulan. Nawala kasi yung nawala yung tinantusan ko eh. Teka lang, baka meron pang isa. Ito po. Ping Lacson, almost all senators had insertions in 2025 budget. Sino pong testigo ang nagsabi niyan? Ikaw na rin ang tumitestigo laban sa mga kapwa mo senador. Grabe yung pagiging niya, no? At least kay Marcoleta, mga testigo. Si Diskaya, yung nag-akusa kay Martin. Si Gutesa, yung nag-akusa kay Martin. Yung mga engineer na nag-aakusa sa mga congressman at sa mga senador. Ito si Lacson na mismo eh. Para lang po mawala
ang issue. Kasi alam niya sikat po yung mga senador, eh. Alam niya yung mga tao, sabihin mo lang mga senador, "Uy, sino yung mga senador na yan?" Wala na po yan, eh. Si Martin po ang tinuro na pinakamalaking katkong diyan sa mga dine-deliver na yan. Oh, bakit ayaw niyo po yung pagde-deliver ng basura, bakit ayaw niyo pong sundan yan? Kayong mga media, bakit ayaw niyong patulan si Gutesa? 'Di po ba? Nakakapagtaka lang talaga kayo. Sirang-sira na kayo. Mas maganda script ni Chis Escudero, eh. Ang script ni Chis Escudero, sinisiraan niyo sila, mga senador. At yan ay script ni Martin para mawala sa kanya. Oh, mas ayon naman kay Marcoleta, mas may kredibilidad sa kanilang lahat si Gutesa kaysa sa inyo. Tama po 'yun. Okay, dito muna tayo kay Saldico, mamaya na po 'yan natin 'yan. Sabi po nag-resign na po si Saldico bilang congressman. So, hindi na po siya ipapatawag dahil pinapatawag po siya ng HOR, eh. Oh. So, pwede na siyang hindi ipatawag ng HOR. Sabi ng HOR, wala na sila. Wala na silang hand dito kay Saldico dahil hindi nila pwede ipatawag dahil ano ihihiring nila, nag-resign na. So tatanggapin lang nila yung resignation. Ang tanong, ganun lang ba yun? Hindi ba talaga po pwedeng mapabalik yan? Po pwede po, kasuhan ninyo. Pag may kaso na, isyuhan na ng warrant of arrest na kinakailangan niya ng sagutin. Gamitin nyo po yung Interpol na pinagmamalaki nyo na ano tayo, malapit na malapit tayo sa Interpol. Biruin nyo, isang tawag lang ng Interpol. Sumusunod na tayo kagad para ipakulong si Tatay Digong. Di gamitin din natin yung Interpol na yan para makuha si Saldico. O ayon po kay Rowena Guanzon sa kanyang bardagulan legal, all representatives of Ako Bicol Party List must resign. They cannot separate themselves from the acts of Saldico, their founder and leader. And since they all benefited from Saldico's corruption, they have no right to stay in office. Correct. Kung papaano po sa walang katotorang bagay, dinisqualified ninyo. Kayo po, dinisqualified ng COMELEC sa walang katotorang bagay yung hindi pinaupo. Itong party list ng Duterte Youth. Ito po, nahaharap po yung leader ng Ako Bicol Party List sa napakalaking korupsyon, pandarambong. Siya pa lang so far ang co-mastermind na ituturo. Dapat po mag-resign na rin kayo. Ang mahirap niyan, baka palitan pa ng Ako Bicol representatives dahil hindi naman po siya yung anong tawag diyan? Yung normal na congressman, yung merong district congressman. Siya po ay party list. May iba pa nominee yan. Wag naman sana. Okay. Ngayon, eto na po. Eto. Dahil nag-resign na po si Saldico, isa pa po magandang epekto niyan, wala nang makakatwiran ngayon si Ping Lacson. Tandaan natin, sinasabi ni Ping Lacson, hindi niya iniimbitahan si Saldico kahit na siya ang tinuturo ng lahat na isa sa mastermind. Hindi niya iniimbitahan dahil sa interparliamentary interparliamentary yun na nga. Courtesy.
Oh, yan. Interparliamentary courtesy. 'Di ba? Sabi mo, kaya mo hindi iniimbitahan. Hindi na ngayong congressman. Iimbitahin mo ba? Isasabpina mo ba? Eh karapat dapat mong isabpina siguro. Pag hindi umattend, normal na tao lang po siya. Pag hindi po siya umattend, ayun na po yung ginagawa po ng Congress. Sa mga hindi umattend, ini-issuean po ng warrant of arrest. Oh, para po mapabalik na yan si Saldico. Wala ka ng katwiran ngayon, Lacson. Ano pa ikakatwiran mong interparliamentary courtesy? Hindi na siya congressman, therefore pwedeng-pwede mo na siyang imbestigahan. Pwedeng-pwede nyo na ipatawag sa Blue Ribbon. Maliban na lang kung ititigil nyo na yung investigasyon. Pag tinigil nyo naman yung investigasyon, yari kayo sa taong bayan. Ngayon pang nalaman na may dinideliver na bulto-bultong pera, male-maleta. No? Oh, wala naman po talagang parliamentary immunity yan. Pera na lang kung magkukuta siya. Tandaan po ninyo, si De Lima po nung nakulong, senador siya. Wala pong immunity yung mga senador at congressman. Kaya po, karapat dapat po na yan, si Saldico, imbitahin mo na. Wala ka ng katwiran ngayon. Nakakalusot ka, interparliamentary ka na interparliamentary. O ngayon, hindi mo na makakatwiran yan dahil nag-resign na. Okay, punta na po tayo rito sa pinakamainit na balita. Aba, eto po, ang dami po sinabi ni Chis Escudero. Isipin po natin, ang una niya sinabi, sabi niya, Sarsuela, di ba? Script ng Sarsuela yan. Ayan. Siya yung utak sa akusasyon laban sa kanya. So, personal. Eto rin utak din si Martin Romualdez ng pagkakawatak-watak ngayon. 'Di ba? Pinag-aaway-away daw ni Martin Romualdez yung mga senador laban sa kapwa senador. O kasi may mga tuta siya eh. Numero una niyang tuta, si Tuta Sen. Tuta Soto. Oy, mag-likes kayo. 2,000 po tayo. Mag-likes po kayo. Kahit po nasa Spain siya, pwede po siyang i-warrant of arrest. Yan nga po, kaya nga po Interpol na yan eh. Pag may warrant of arrest ka po, hindi po pwedeng nagtatago ka. Miski si Boying, tinatabla siya ni Boying. Pinauuwi rin siya ni Boying. Sino pa kakampi niya ngayon? Wala na, tinabla na siya ng lahat si Saldico. Ang hindi pa tinatabla, si Martin Romualdez. ang tumatabla pa lang kay Martin Romualdez yung mga tao pa lang. Titignan natin kung kaya pang saluhin niya ni BBM. Malamang yan na ikababagsak mo pag sinalo niya yan. Pag yan si BBM, sinalo pa rin yung si Martin. Ito po yung problema nyo dyan sa ICI. Sa Senado, nag-iimbestiga, naka-live. Nanonood yung mga tao. Blue Ribbon Committee. Kita nyo yung ginawa ng House? O dahil mga tuta naman yan ng Malacanang, tinigil na nila investigasyon nila. Wala na. O ngayon, papahalata ba si Lacson na magpapakatuta ba siya sa Malacanang at kay Martin? Siyempre hindi dahil may pride yan di ba? Ang problema, kahit na anong mangyari, magagalit pa rin ng tao. Yan talaga hindi ninyo na mapipigilan BBM Bakit? Yang ICI na yan, hindi yan televised, hindi yan naka-live. Kayo-kayo lang nakakaalam ng usapan dyan. Ang ine-expect ng tao, yung dalawang tinuturo ni BP Sara na may control ng budget,
at tinuturo ng marami na yan ang pinaka-mastermind. Pag hindi po lumabas, pag napawalang sala po si Saldico at saka si Martin Romualdez, hindi po tatanggapin yan ng tao. Yan po ang problema nyo sa pagtatayo ng ICI. Dahil dito po sa live, tinuturo na si Martin. Tinuturo si Saldico. Ang problema nyo, pag hindi lumabas sa hindi live, papanong hindi lalabas yan pag hindi naka-live? Luto yan. Una, tinanggal o nag-resign na si nag-resign si Magalong. Hindi pa nga natin na kukuha yung punot dulo ng pagre-resign. Malamang kaya nag-resign yan. Ayaw niya sa cooking show. mga cooking mga cooking ama nyo. Tuloy po natin ha. Tuloy natin yung mga Sabi, marami po sinabi si Chis Escudero eh. Kaya lang, ang di lang maganda kay Chis Escudero, gusto niya lang iligtas yung kanya sarili. Di ba? Ako kasi, unlike sa mga diskaya, sinasabi nila eh, di ba? Hindi sila malinis eh. Sinasabi nila, napipilitan po kami na makilahok dyan sa mga pandaraya. Nandadaya sila eh. Kasama sila sa dayaan eh. Nakikilahok kami sa dayaan dyan sa bidding pa lang. Pinapaliwanag niya, kasama sila sa pandaraya. Oh. Kaya kapanipaniwala dahil sinasama nila yung sarili nila eh. Eto kay Chis Escudero, ang duda ko lang dito, tama po, 90% ng sinabi mo, tama. Naniniwala ako na si Martin, ginagawa niya lahat para iligtas ang kanyang sarili. Yung mga tauhan niya, galamay niya, gumagalaw lahat. Hindi niya lang sinasabi yung media eh. Takot yata to si Chis Escudero sa media eh. Unlike kay Marcoleta, talagang harap-harapan sinasabi ni Marcoleta, bayarang media. Arnold, nakikinig. Clavio, nakikinig ka ba? Hindi kita inaakusahan, ha? Tinanong ko lang kung nakikinig ka. Alam mo, Clavio, huwag ka magpahalata. Minsan papanigan mo yung minsan para hindi ka mahalata, Clavio, papayuhan na kita, medyo may katangahan ka eh. Para kunwari, wala kang pinapanigan, aayunan mo minsan yung mga testigo na bumabanat sa amo mo. Kay Romualdez. Diba? Hindi, all out ka eh. Tinuro ng Diskaya si Romualdez, nag-all out ka against Diskaya. Yung mga tao, nakikisimpatya na kay Diskaya dahil alam nila na hindi naman siya yung pinakamataas. Alam nila na yung Diskaya ginagamit lang para sila palabasin na mga mastermind. Diba? Nung kinanta nila si Martin at si Saldico, nag-all out ka. Ngayon naman kay Gutesa. Alam mo si Gutesa, kung ano si Gutesa? Ano ang description kay Gutesa? Siya lang yung walang dungis na tumistigo. Hindi siya involved. Hindi siya kasama sa mga partihan. Tapos sisirain mo. Pero hindi mo sisiraan si Martin. Hindi ka namin mahalata. Utot mo. Mag-likes kayo, 2.9 na tayo. Magta-3,000 na tayo, ayaw nyo mag-likes. Okay. Natawa naman ako kay Regine. Atay live pala. Kung saan-saan ka kasi nagpupunta. Kaya sa sobrang dami na i-discuss natin eh. Okay. Iisang tao lamang ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pag-aaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan. Maprotektahan lamang ang sarili niya. Yan po ang mga bintang ni Chis Escudero eh. Alam niyo po,
Akusasyon lang ng akusasyon 'tong mga 'to. Si Martin akusa lang din ng akusa para mawala sa kanila. Ang pinakamali ninyo, Ping Lacson, ang pinakamaling ginawa ninyo sa Blue Ribbon, halatang-halata kayo. Ang dami. Panay banat nyo, senador, senador, senador. Kaya yan si Soto, malamang yan hindi tumagal eh. Magagalit sa inyo yung mga kapwa nyo senador eh. Banat kayo ng banat ng senador, may napangalanan ba kayong congressman? Oh, wala. Si Saldi ko lang. Wala kayo napangalanan. Hindi nyo pinurso yung kay Diskaya. Yung sinasabi ni Diskaya. Ayan, yung mga congressman ng Quezon City. Oh, alam ko na ngayon kung bakit. May tulpo pala dyan. Ini-eliminate na ni Risa Ontiveros yung mga posibleng niya makalaban. Eto pa po, dagdag ni Escudero, ang pangalan niya ay matagal ng bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa pero ngayon unti-unti na sinisigaw ng taong bayan. Ganito ba katindi ang kapangyarihang hawak ni Martin Romualdez? Bagaman hindi na siya speaker, tila the name that cannot be mentioned pa din siya at nagagawa pa rin niya ang nais niya kaugnay sa isang mapanmiling hustisya o selective justice. At may pinakinig pa, si Chis Escudero, yung chant po dun sa rally. Ano yan? Martin Magnanakaw. Ano yung chant dun? Martin Magnanakaw. Di ba? Martin Magnanakaw. Tapos, eto po ang sumagot na po ngayon si Martin Romualdez. Pakinggan naman natin ang sagot niya. Sabi ni Romualdez, I listened to the privileged speech of Senator Escudero with respect. Utot, with respect. Baka ba nakikinig ka, nang gagalaiti ka eh. Baka pala minumura mo na minumura si Chis Escudero eh. With respect. Tuloy natin. What we heard was not an expose. Hindi raw po expose yung ginawa ni Chis Escudero sa kanyang privilege speech. But a DDS script. Hindi, no? The same recycled accusation we have long seen on troll pages and social media posts. Walang bago at wala ring katotohanan. Ganun mo lang yun sasabihin? DDS script yung sinasabi? For your information lang po, Mr. Former Speaker, hindi po kailanman magpasawalang hanggan. Hindi po naging DDS yang si Chis Escudero. Asar nga kami dyan noon dahil waiter nga tawag namin dyan. Waiter nino. Waiter ni Lisa Marcos. Wag mo kaming binububo. Anong DDS script ang pinagsasabi mo? Akala kasi ni Martin, si Martin kasi naniniwala na sa sarili niyang propaganda eh. Akala niya pag sinabi niyang DDS, galit na yung mga tao sa DDS. Utot mo. Hindi nga kayo nanalo eh. Yung mga tauhan, yung mga senatoriables nyo, hindi nga nanalo. Talo nga yung senador ng pinsan mo eh. Mga senador nyo, natalo nga ng mga DDS eh. Wala ka sa realidad, hindi mo alam. Akala nila pag sinabi niya, DDS kasi yan eh. Titigil ng mga tao. O DDS naman pala yan eh. Kayo lang naman nanira sa mga Duterte. Wala naman kayong paniwala eh. Nakita mo ba? Kontrolado mo na nga yung mga ang dami niyang pati kontrolado niya, media, pati yung lintik na mga anong tawag doon? Survey. Sa sarili mo nga pa-survey, talo ka pa.
Excuse me po. Oh, eto pa. Instead of answering the serious questions he himself must face, Senator Escudero chose to deflect. He did not deny the allegations against him. He did not explain his own role in flood control kickbacks. Imbis na magpaliwanag, nanisi siya ayon kay Romualdez. O ikaw rin naman eh. Imbis na magpaliwanag ka, pareho lang naman kayo ni Chis Escudero eh. Ang problema sa'yo, ikaw ang tinuturo. Ikaw yung may chant na Martin magnanakaw. Si Chis Escudero, kahit na meron siyang kickback na sinasabi mo, may nagtuturo sa kanya, wala kaming pakialam. Lahat ng mga nagkaroon ng kickback, dapat yan hulihin at ipakulong. Hindi kami maka-Escudero. Waiter yan ni Lisa Marcos. Nagbabanatan kayo pareho dahil gusto nyo lang iligtas pareho ang sarili ninyo. Kaya lang, eto pagkakaiba. Sa'yo, Martin, galit ang mga tao. Oh. Kung meron mang nakatanggap man si Chis Escudero, alam natin naming lahat na hindi siya yung utak niyan. Okay. Ikaw din naman eh, naninisi ka pa eh. Malinaw naman ang katotohanan, ang talumpati ni Senator Escudero ay hindi tungkol sa pananagutan, kundi para isulong ang kanyang personal na ambisyon. Pinagbintangan mo pa, lahat ng mga binibintang mo, balik sa'yo. Ikaw ba, wala kang ambisyon? Tandaan mo, nagsimula ang kaguluhang ito nung nag-ambisyon ka na magpapirma. Ha? Ng ano na nga yun? PI. It was performance designed to profess loyalty and service to Vice President Sara Duterte and to position himself as her ally for 2028. Ang tunay na pagsisilbi ay hindi ang katotohanan kundi ang sariling interes at plano sa politika. Correct! Naniniwala kami sa iyo, Mr. Speaker, former Speaker. Tama yan, nahalata din namin yan. No? Pero, pagkamat umaayon ako sa iyo na si Chis Escudero ay para lang sa politika yung ginagawa niya. Eh ikaw, ano ba ginagawa mo? Oh, para rin sa politika at nagkakamal ka pa ng yaman ayon sa testigong si Gutesa. Dinideliver sa iyo. Oh, hindi po namin iniimbento to, Mr. Speaker. Ito yung mga napakinggan namin, yung hindi, yung nagkagulatan. Oh, kung ang inaasahan mo na maglilinis sa pangalan mo yung Blue Ribbon, naisahan kayo pare-pareho ni Marcoleta. Hindi na kasalanan ni Marcoleta, hindi na kasalanan ng mga taong bayan kung mahihina yung mga tauhan mo sa Senado. Expose na expose si 2000. Expose na expose. Katapat, tsaka si Lacson, katapat yung ba naman si Marcoleta eh. For my part, I will continue to cooperate with every impartial investigation. My record can withstand scrutiny. Wala akong tinatago as for Senator Escudero. Kung tunay na pananagutan ang hanap, sa presinto na siya magpaliwanag. Grabe. Sa presinto ka na raw magpaliwanag, Escudero. Ikaw ba, wala kang dapat ipaliwanag? Kung totoo yan na every impartial, sige nga, magkusan loob ka nga pumunta sa harapin mo nga sa Senado. Kasi sa House of Representatives, tinigil nyo na di ba? Oh, kung totoo na itong sinabi mo, I will continue to cooperate with every impartial investigation. Sige nga, umarap ka nga sa Senado. Hindi impartial yan. Kampi pa sa'yo yan. Yung Blue Ribbon Committee,
Mga tuta mo, mga tao mo pa yan. Yun nariyan, sila Lacson pa, sila Tito Soto, kontrolado pa yung Senado ng tutasin mo. Sige nga, humarap ka nga sa Senado para hindi hanggang salita lang yan. O yan po. Sa totoo, ang nangyayari po ngayon sa atin, no? Kanya-kanya po sila. Ang ginagawa po nila, bugahan eh. Akusahan kita, akusahan kita. Pero tayo po nakikinabang niyan eh. Sa batuhan po nila ng mga putik, nakikita po natin sila, nakikita po natin na yung mga totoong walang bahid, yung mga Duterte, yung inuusig ninyo, pinakulong ninyo, tapos yung sinampahan ninyo na impeachment, ang ginawa pala ninyo para hindi mausisa, para hindi po mahalungkat na kayo po'y nagnanakaw ng bulto-bultuhan, bilyong-bilyong pera. Panayang ako sa inyo na Mary Grace Piatos, na 11 days, walang katuturan. Hanggang ngayon, wala kayong napatunayan. Tapos ngayon, magsasalita kayo na parang anlilinis nyo. Alam nyo po, ginagawa tayong bobo ng mga to eh. Dinidiin nyo si Saldico. Yun ang pinakamalaki nyong pagkakamali. Dahil si Saldico napakalapit sa'yo. Si Saldico, appropriation, chairman lang ng Appropriations Committee. Ikaw, speaker. Papaniwalain nyo ba kami nila Tito Soto, nila Lacson, na walang kinalaman ng speaker sa nagaganap sa House of Representatives? Wala kang kinalaman. Thank you very much kay Amik na nagbigay ng 499 pounds. Ganda ng tandem na Escudero at Marcoleta. Papaniwalain mo kami na hindi mo alam yung ginagawa ni Saldico? Yung mismong pagdidiin nyo kay Saldico. Kasi hindi po pwede. Galit yung mga tao eh. Nagrally na napakalaki. Hindi po pwedeng wala kayong ibato. Wala kayong ibigay na para ipakain sa mga asong kumakahol ng magnanakaw. Ang gobyernong ito. Gusto nyong mailigtas. Gusto mailigtas ng pinsan mo yung sarili niya. Ibinato nyo si Saldico. Oh, pinatanggap ninyo. Lahat bumibira kay Saldico. Ang ugnayan nyo ni Saldico hindi mabubuksan? Imposible, di ba? Tanga ba kami? Napakatanga ba namin na hindi namin imposible. O ngayon, may lumabas na si Gutesa at marami pang lalabas. Kaya yan, totoo naman. Hindi naman nga dinideny, di ba? Inaamin nga ni Chis Escudero na binigyan siya ng 30 million ba? Nung isang kontraktor. O, ikaw, ano naman aaminin mo? Wala kang aminin? Malinis ka? Hindi. Antindi. Okay, yan lang po yung ating topic. Pwede na po kayong magtanong, pwede po kayong magbigay na reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan. Ruruway. Yan. Ruruway agad. Nahubaran sila lahat kay Marcoleta. 2,000 pala sa bawang utak. Yung Saldico, kung kumanta yan, tapos na ang